automatic docketing ng mga ipinafile ng mga reklamo sa Office of the Ombudsman ay nagbibigay paborableng posisyon para dito kay Justice Secretary Boying Remulla at makakuha ng clearance na isa sa mga requirements para ma-shortlist sa JBC dito sa bakanteng posisyon sa Ombudsman. Opo. Opo. Pwedeng paki-cite nyo yung mga particular na instances na ito ay paborable talaga para kay Secretary Remulla, itong mga ginagawa ni Acting Ombudsman Vargas? Unang-una, yun ngang hindi pagdakit doon sa complaint ko at yung attempted na kakikwento lang ni Attorney Bobe na attempts to undocket. Yung sa akin, sinabi nga, for evaluation. I was in Cebu to organize our People's Congress. May nareceive kayo na papel na for evaluation? Hindi, sinabi doon, for evaluation. Kasi nung bumalik sa akin yung complaint, dapat yun may docket na eh. Ganun po, ang dami ko nang pinafile sa Ombudsman. Pag-file mo roon sa baba, aakyat. Doon sa second floor, pagbaba doon, may docket number na yon. Then, in the usual, pakikita namin sa media, photo op, may docket number na po yun. Yung final po namin, kay, against then Speaker Martin Romualdez, ganun po. Yun ang pinaka-latest. Ganun ang procedure. Paglabas namin doon, may docket na. Nagulat ako nung pagbalik sa opisina because I was operating by remote control. Nasa Cebu ako eh. Sabi ko, ba't walang docket number? Sabi nung staff ko, si Attorney Andrada, for evaluation daw. Sabi ko, hindi. I wrote a letter to them from Cebu, affixing my e-signature. Sinasabi ko, i-docket nyo. Ito yung memorandum circular. Alam ko yan. Bago, may sinasabi nga na supersede daw. Ito, ganun din. Yun ang din ang the same. Can you imagine? I-supersede mo, fine. Pero ang date daw noong memorandum circular noon, 15. The same day that I filed my complaint. And then ayaw, para sa akin eh. I am so flattered. Ngayon, ginagamit ninyo, can you imagine, retroactive for 10 days lang. 10 days! Retroactive. Meron ba naman memorandum circular? 10 days, vested interest na yung nakadakit yun. You cannot change the rules in midstream, neither can you change the rules going back in time. Yun ang ginagamit nila para ma-undakit nga yung kay Attorney Torion na complaint. So that is one. Number two, eto, plan B nila ito eh. Yung pag-defer ni Kiko Pangilinan to October 16 ba or 19? I cannot recall the exact date, pero October. That is to give them enough time na kung hindi man umubra yung pag-undocket nila, ay to make the case run through its course. I-railroad na naman nila para nung MR ni Senator Aimee at i-dismiss para clean bill of health, so to speak, na naman si Boying Remulla. So, you can see all of these machinations para lamang paboran ng isang tao. Tama yung sinasabi ni Attorney Jimmy, and I think he said it much better than I did. Hindi dahil ako'y genius, ngunit mas magaling siya sa akin to reduce things to their simplest terms. Kung umpisa pa lang, kita niyo na yung kamay ng Malacanang, and it's not even so hidden at all. Hindi na nga tinatago na isiksik talaga sa bagang ng mga JBC members at may mga kaibigan tayo dyan. Nasusuklam sila kay Boying Remulla. Sinasabi nila, they use that word. Kaya, sila ay nagbibigay ng impormasyon para mapigil ito. Kasi talagang hindi dapat maging ombudsman si Boying Remulla. Alam naman natin kung bakit isinisiksik nila si Boying Remulla dyan. Kasi si Boying Remulla does not show any compunction. Wala po yung, hindi ba niya kinakilibutan? Talagang he shows no hesitation in breaking the law para mapagbigyan lamang yung kagustuhan ng kanyang mga amo at kagustuhan niya. Nakita na namin yan kung paano niya wineponize ang DOJ. Never has the DOJ been so politicized and so weaponized as under the watch of Boying Remulla. So, yun po
ang end all and be all. Hindi po kami nagkakipagplastikan dito. Ginagawa namin to because ayaw namin kay Boying. Bakit? Dahil hindi namin gusto yung itsura niya. Magandang lalaki naman siya, matangkad pa. Oh. Pero, para sa ating bayan, he should never become ombudsman. Otherwise, yung sinasabi nga ni Atty. Bondo, the last bastion of our anti-corruption defenses will crumble. Maniwala po kayo. Saan pa tayo magsusumbong? Kung compromise na yung huling sumbungan ng bayan. Okay. Attorney, no, binabanggit nyo ngayon napaka-significant ng situation regarding sa corruption sa flood control projects at pagkatapos binabanggit nyo may kabay ang Malacanang kapag napwesto si Secretary Remulla sa Ombudsman. Bakit napakadelikado at sa tingin niyo dapat bantayan ito ng taong bayan? Binabanggit kanina ni Attorney Bondok na baka walang patunguhan yung mga pagpapapanagot sa sangkot sa flood control project. Well, because all roads after this inquiry, after all is said and done, all roads will lead to the ombudsman. Insertion, ombudsman yan, nandyan na. Hinold lang po ng ombudsman kasi sabi nila may prejudicial question sa ating kataas-taasang hukuman. Kung may ididemanda sa flood control, plunder, anti-graft, etc., forfeiture, ombudsman ang mamumuno niyan. Kasi ang ombudsman po, parang piskalya yan eh. Ang sandigang bayan yung hukuman. Sila nagpi-filter kung anong ipa-file, anong hindi. Can Boying Remulla file cases against Martin Romualdez, against Saldico? Mga kasama niya yan? Lahat po papuntang ombudsman. Mapa-funnel yan. Kahit anong sabihin nilang maraming pera ang Diskaya, maraming jet si Saldico, bakla si Jinggoy. Lahat yan papuntang ombudsman yan. Hindi yung bakla si Jinggoy, hindi papuntang ombudsman yun. Live, no? Halos lahat ng kasong yan. Aray ko! Pati tuloy yung lumang news item na Jinggoy, dumugo yung puwet, naungkat tuloy. In 2002. Ba naman yan? But all of this, seriously, lahat po papunta yung ombudsman. So, kailangan yung gatekeeper, yung guardian ay magaling. Otherwise, sabi nga ng mga Romans, who shall guard the guards? Wala na kung si Boying yan. I mean, if you disagree, I would like to know the reasons why. Natingin nyo si Boying ay magiging parehas. Ano bang record niya sa DOJ? Okay. Pero given na ayaw nating maging politicized o maging politiko yung ombudsman na mapwesto, pero it's the president discretion pa rin kung sino mapunta sa ombudsman dahil sa pipili, may shortlist. Ano ang pwedeng mangyari? Paano pwedeng mapipigilan itong ganito at paano dapat ito intindihin ng ating mga kababayan given na napakalaki ng problema natin ngayon sa korupsyon sa flood control projects? For me, this is a litmus test for the president. Yung sinasabi niyang ayaw niya ng korupsyon, mahiya naman kayo. Tignan natin yung flood control. Let the hammer fall where it may. Makikita natin kung seryoso siya sa choice niya ng ombudsman. Kung pinagpipilitan pa rin niya si Remulla, sorry for the term, ginagago na tayo ng Pangulo. Naglolokohan na lang tayo dito. Sabihin mo, mahiya kayo. Hindi ka na nahiya si Remulla ang in-appoint mo. Lahat ng tao, walang may gusto kay Remulla. Sino may gusto kay Remulla? I mean, honestly, magtanong kayo, sino gusto maging ombudsman si Remulla? Yung matino, ha? Wag sila arigaton. Siyempre, gusto nung kay Remulla. Kaya... Even kami sa Citizens Crime Watch, we've been doing this fight against corruption for so long time ago. Nag-start tayo 1993. Marami na tayong na-file na kaso sa Office of the Ombudsman. Ngayon, kung ganito magiging sitwasyon, kung seryoso si Pangulo, na labanan na talaga ang korupsyon, bakit niya i-appoint si Remulla? Bakit si Remulla ang choice niya? Dapat hindi. Kasi kung si Remulla ang naandyan, maraming madi-discourage na anti-corruption group. Maraming madi-discourage.